halimaw. Yan ang bansag sa kanya ng mga taong nakaupo sa kanilang magagarang opisina, mga taong nagtatago sa likod ng kanilang mga uniforme at mga plaka. Sila raw ang batas, sila raw ang hustisya, at si Tanggol, siya raw ang salot, ang kanser ng lipunan. Madali lang naman talagang humusga kapag malinis ang iyong mga kamay at puno ang iyong tiyan. Pero para sa amin dito sa Quiapo, ang kwento ay iba. Sinasabi nilang lumikha sila ng isang halimaw, siguro nga. Pero hindi ba't ang lumikha ng halimaw ang tunay na demonyo? Pinalaki nila si Tanggol sa isang mundong ang pag-asa ay parang isang kalakal, mahal at para lang sa mayayaman. Ipinakita nila sa kanya na ang katarungan ay may presyo at ang batas ay nababaluktot para sa mga may kapangyarihan. Anong inaasahan nilang kalalabasan niya? Isang santo? Si Tanggol Montenegro ay hindi isinilang na masama, siya ay produkto ng kasalanan ng iba. Bawat galit sa kanyang puso ay itinanim ng mga taong umabuso sa kanya, sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya. Bawat paghihiganti na kanyang ginagawa ay isang sigaw laban sa sistema na bumigo sa kanya. Siya ang multo ng kanilang mga kasalanan, isang bangungot na bumalik para maningil. Isang araw, nasaksihan ko ang paghaharap. Dumating ang mga alagad ng batas sa aming lugar. Hindi para magbigay ng serbisyo, kundi para mangikil at maghasik ng takot. Pinagdiskitahan nila ang isang matandang nagtitinda ng gulay, kinuha ang kanyang munting kita. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang takot ay parang sakit na nakakahawa. Ngunit mula sa isang eskinita, lumabas si Tanggol. Mag-isa. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili. Walang baril, walang patalim. Ang tanging sandata niya ay ang tapang na hinubog sa kalye at ang apoy sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang mga pulis. Hindi siya sumigaw, kalmado lang siyang nagsalita. Isoli niyo ang hindi sa inyo. Pinagtawanan siya, tinutukan ng baril. Tinawag siyang halimaw. Ngumiti lang si Tanggol, isang ngiting mapait, sa isang iglap na